What's up, everyone? Welcome to In the Stone Podcast Season 2. Let's go! Pogi mo, Or should I say, mga kataga? That's you guys, by the way. Welcome to Season 2 again of the In the Stone Podcast, where your idol stories are written in the stone. It's been a while. It's been a minute. And we promised new stories, new faces, and new voices. And we have someone special for you guys. And grabe yung 4 months na yun na wala tayo. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's. It's summer now, and after all the preparing, it has come to this. Shout out to Team ITS. Palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo. Everyone from behind the cameras. Grabe kayo. All love. Okay, as I was saying, we're going bolder this season. And we have someone very special, as I always say, in our podcast. Nakalimutan ko magpakilala. My name is Baileys, guys. And before we introduce our very special guest, I just want to say thank you to everyone who has been following since Season 1. And we're very excited for Season 2. And we promise for more engaging conversations. And without further ado, I think ready na tayo. Narinig naman niya yung boses eh. Narinig na yung boses ng guest natin. Narinig na. Ang hindi... Ang hindi ko lang narinig, Oh. yung intro ko. Yung intro. Ito na nga yung intro mo. Ito na ba? Malupit Ito na ba? kasi yung intro Okay, natin okay, sa game. ating very special guest. Okay, here we Yes. go. This guy is one of the most entertaining content creators of today. Yes. Ayos ba yan? Ayos ba yan? Ayos yan. Ganda Okay, na, ganda a na. member of Team Bardagulan. Woo! And one of the most relatable personalities, and most of all, a social media powerhouse. Let's give it up, ladies and gentlemen, for Christian Martinez. Batiin mo muna ang inyong mga kaibigan, itong mga nagmamahal sa'yo. Hello mga kataga. Yo. Kataga! Mga kataga. Dito natin ilalabas yung mga kataga natin mamayang mga tanong. Ano bang nasa puso mo ngayon? Sabihin mo. Nasa puso ko ngayon. Masaya. Masaya ka ngayon. Sobrang saya. First of all, Sobrang kinakabahan. bakit ka kinakabahan? Kalma lang tayo dito. Okay, Kalmado so lang. dito kasi, Christian, this is a platform for chill conversations. Magkukwentuhan lang naman tayo. Yun yung mga gusto ko. Yan, di ba? Magkukwentuhan lang tayo. Yes. So, una muna, bakit ka nagpa-red hair? Ay. Ano po? Bini Mika. Binimi ka siya Mikamot. babayas mo? Mikamot. Pwede ba? Okay, so nag-red hair ka recently lang. Kailan ka nagpagupit? Nung basta this month. This month. This Bakit? month lang, Bakit? March. Bakit? Trip ko lang, para new look. New look lang. First Diba? summer, for the first For the summer. Tsaka, di ba, ang ganda kaya ang loud kaya ng color na hair. So, Diba? gusto mo maging ang unique? Gusto mo maging unique? Of course, dapat lagi tayong unique. Okay. Here we go. So, una muna, pag-usapan muna natin yung journey mo of everything or how all of this started. So, meron ka bang province? Saan ka lumaki? Lumaki ako QC lang. Dito na. Kasi QC boy ako eh. Mm-mm. QC boys. Yan. 1103 ba yung... Anong 11? Ano yun? Barangay South Triangle. Kasi kasi 1103 eh. Okay. Okay, so sa QC ka lumaki. Oo, sa QC ako Um, lumaki. What Sa QC ako pinanganak. pinanganak? Yes. Tapos saan ka lumaki? Sa Caloocan. Caloocan. So, Kangkalu Yes. ka rin. Ano? Batang Kangkalu. Kangkano. Kangkano tawag doon? Kangkalu. Kangkalu. La, di mo alam mo. Uy, Marami hindi ko alam. taga-Caloocan nanonood. Anong meaning ng kangkalu? Di ko alam yun. Tawag sa mga batang taga-Caloocan eh. Okay. Okay. So, you grew up in Caloocan. Anong ginagawa mo yung bata ka? Were you an athlete or... Ay, may tinry ako na sports before. Ano yun? Alam mo yung sepak takraw? Seryoso? Oo, tinry ko yun. Tapos one time, tumigil ako. Alam mo kung bakit? Na-injured ako, B. Kasi, ano yung Kasi injury tinry mo? ko may yung butterfly na technique. Hindi ba sa swimming yun? Hindi, Hindi may... sa swimming ba? Sorry. Hindi iba yun. Yung parang magtatumbling ka, tapos biglang Okay. Tapos, nagkamali. ilan taong ka nun? Mga grade 8. Grade 8. Ilan taon ba ang grade 8, guys? Hindi ko alam. Hindi ko alam. So, kung grade 8 ka, nasa 15, mga ganun. Oo, mga ganyan, 15 years old. Bakit ka nagsepak takraw? Kasi gusto kong mag-venture ng panibagong sports. Kasi sanay na sa basketball, ganyan. Kasi medyo may pagkabano tayo sa basketball. Aminado naman ako doon. Sa bano. Tapos, Pero shooter ako.
1v1 tayo. Tamad na. Medyo, Tapos. So, ba't ka biglang layo naman nagbabasketball ka, tapos biglang, ano yung thought process na, uy, gusto wala ko lang. magsepak Parang takraw. kasi, sa paningin ko, parang ang ganda niya tignan. Pag gumaganon ka, nagko-control ka ng bola, ang ganda tignan. Pero wala kang background sa football. Sa football, wala. Wala. Oo, So, grade sepak 8, lang ano pa talaga. yung mga adventures mo sa pagkabata mo? Ano pang ginawa mo besides school? Kasi alam ko naman na mahilig kang mag-aral, isa kang mabuting mag-aaral. Ay, yes. Tama naman, no? Tama naman. Oo, tama naman ng So, konti. Tapos, outside of school, sepak takraw, ano pa? Yung ginagawa mo? Kasi tambay ako sa bahay. Wala akong ginagawa. So, wow. nag-workout ako. Home workout lang talaga. Anong ginagawa mong mga routines? Para or mga pa-abs lang, pa-abs. Pa-abs, puro pa-abs. Para masarap tayo. Para pag Saan? hindi mo mawala yung pagiging masarap Oo, natin. kailangan diba? yun, Kailangan kailangan. yun eh. Branding natin yan. Branding mo yan, no? So, grade school pa lang nagpapasarap ka na. Oo, nagpapasarap na talaga ako. Grade school pa lang. Bakit? May mga prom dates ka ba nun? Marami ka bang... Parang ayoko pag-usapan yan. Bakit naman? Grade 8 ka pa nun Hindi, grade 8 ako nun. Pero syempre, lover boy na to eh. So... Mabilis ma-fall eh. Ah, Syempre, lalaki tayo. Yun yung tanong na lang natin. So, if not basketball and if not sepak takraw, in your elementary and high school days, ilan yung naging girlfriend mo? Wala, puro MU. Puro MU lang? MU lang. Hindi ako nag-girlfriend. Okay. Puro MU. So, ilan sila? Hindi sinagot yung tanong eh. Ilan sila? Oo. I mean, how many have you dated in high school? What? Hindi, mga ano lang, 3. 3. Ano pa yun, naawa pa. Naawa ka pa? Bakit naawa? Hindi, joke lang. Naawa ka pa sa 3 yun? Hindi. Ayun, pero 3 lang. Okay. Siyempre, ano na ako doon, enough na yun. 3. Sa So, grade 8 Grade 8 lahat yun? Grade 8 lang. Grade 8 pa lang yung 3. Grade 9 Binawasan ko tatlo na din. nga eh. Binawasan ko na eh. Hirap. Okay. Tapos MU lang. MU lang, Oo, okay. MU So, lang. MU ka nun. Tapos, yung first relationship mo, kamusta naman siya? Kasi gusto namin malaman paano ka makipag-usap sa babae. Paano pag may gusto kang tao, paano mo linalapitan? Pag kunyari, nakita ko yung ano niya, nag-scroll ako. Nag-asa Tapos sa phone ka na. Oo, sa cellphone. Pag gusto ko siya, syempre, like muna sa pictures. Papapansin ka, syempre. Tapos, bigla may message ko saglit. Mag-ano lang, parang magre-react lang sa story. Di ba? React ka sa O, story. re-react Yun lang sa yung- story. That's how you slide. Di ba yun yung tawag ngayon? You gotta slide through their DMs. Sa Instagram, So, react ka- uso yan eh. Uso yan, no? Uso yan sa Instagram. Pero di mo ginagawa yun ngayon. Hindi ko na siya ginagawa Hindi na ngayon. ginagawa. Ang bait bigla. Hindi ko na siya ginagawa. Hindi ko na siya ginagawa. Eh, syempre, Ano tayo? Iba na, mas mature New look na nga, tayo, new no? look, oh. Wiser na tayo. Mas Totoo. nag-focus sa sarili. totoo yan. So, high school came. Saan ka naman nag-college? Nag-college ako sa may actually ito Yan. Di tayo nag-college. Okay. Tinapos ko yung senior high kasi nga yung mami ko is OFW. So hindi niya kaya na matulungan kami na magkakapatid. So ang ginawa niya kasi yung may sakit yung lolo ko, yung tatay niya. Tapos iiyak ba ako dito? Pwede. Hindi. Nagkasakit kasi yung lolo ko and then kidney failure yun. So, sakit ng pangmayaman yun, B. So, hindi naman kami mayaman eh. Di ba? Kung ano lang meron kami sa pang-araw-araw. What year was this? Natatandaan mo pa It's around 20... Basta pandemic hanggang 2023. Okay. So, nag-graduate ka ng high school pre-pandemic, correct? Nag-graduate ako ng senior high pandemic. Senior. Oo. Pandemic. Tapos Pandemic. yung papasok ka, nagkaroon ng financial struggle. Oo. Tapos your mom, where does your mom work? Saan siya? Sa may siya ngayon, Dubai. Dubai. Okay. So, matagal na siyang OFW. Tagal na. Bata As ka in, pa. bata pa lang ako. Ilan kayong mag-siblings? Sa tatay ko. Medyo madami to. Okay, ilan kayong nasa bahay? Yung mga kasama mo sa bahay? Sino-sino? Sa bahay. Ilan kayo? Sa bahay dun sa Caloocan. Marami kasing bahay, B. Okay. Pero kasi ang nangyari kasi lumipat ako ng pandemic sa tatay ko. Okay. Ayun, tapos dun kami tumira. Tapos ang kasama ko doon, mga kapatid ko na talaga. So, Okay. 6 kami.
magkakapatid. 6 kayo magkapatid sa Caloocan? Or Hindi, doon na sa lahat, overall na. Doon sa okay, may marami land kang ko. bahay na palipat-lipat ka ng bahay growing up. Oh, palipat-lipat. Okay. So, Tapos ang dami pa nangyayari niyan kasi may mga, nung bata pa ako, may mga nakaaway kaming kapitbahay namin, kaya palipat-lipat kami. Ganyan. So, your mom was working as an OFW, tas yung dad niya, which was your lolo, correct? Yung nagkasakit at the time. Yes. So, yung ginawa mo Failure. was to mag-pause or mag-stop muna sa Mag-stop. pag-aaral. Yes. Tapos, how was that for you yung time na yun? Ano yung... Medyo mahirap. Sobrang hirap. Kasi nagtayo yung kapatid ko. Pwede ko banggitin yung name? Yeah, of course. Nagtayo yung kapatid ko, John Shane Martinez, ng clothing din. Okay. Local thrift shop. Mga ukay-ukay na damit. Nag-trending yun actually nung pandemic, 2022. Anong name ng shop? Local thrift shop. Local thrift Oo. shop. Thrift shop. Anong binebenta doon? Ang binibenta namin doon, mga... Pause lang daw, sorry. Sige. So, ayun nga, di ba, nag-ano kami. Siyempre, since nag-stop ako, kasi nag-graduate na ako senior high, so nag-stop ako noon. Tapos, hindi na kinaya hanggang sa... Nag-start yung business ko, nag-start yung kapatid ko ng business niya, which is local thrift shop, yung mga ukay-ukay. And then, sabi niya, kailangan niya ng live seller, ganyan, tulungan daw namin siya. Sige, sabi ko, go, tulungan kita. Ganyan. Hanggang sa, biglang nag-trending kami. Live selling. Tapos, may one time, may mga nag-screen record na nanonood. Bigla kaming nag-boom. Nagulat kami, parang million followers. Nung parang naka-boxers lang kami nun, bro. Naka-boxers lang kami. Kumbaga pakulo kasi pandemic yun eh. Okay. Wala kaming ibang marketing strategy na naisip, kundi yun lang. So yun, tinry namin. Why not? Wala namang masama na itatry lang kayo? eh. Ikaw lang ba magkapatid. nagla-live sell? Ilan kayong nagla-live Um, sell? ang kapatid ko nun, yung kuya ko, John Okay. Shane. Dalawa Yan, lang si kayo? John Shane. Okay. Oo, siya. Tapos ano yung binibenta nyo? Shorts, shirts, jackets, or everything? Mga any shorts, any jackets, Tapos any mine pants. na lang yun, mine. Tapos mine lang. Ang kinaganda kasi sa Facebook, nakikipag-interact ka mismo talaga sa mga tao sa message kapag Okay. nag-order sila. Tapos ayun nga, hanggang sa naka-MJS kami, nag-boom kami. Hindi ko inakala na ganun pala magugustuhan ng tao yung mga ganung pakulo. Di ba? Yung marketing strategy. Yung marketing strategy na yun. So, ano naging schedule nyo at the time? Ano yung naging routine? Kasi parang, okay, try natin magbenta, sabi ni kuya, tapos ikaw bebenta. Every kailan siya? Buong araw ka nagla-live or morning lang, gabi May lang? part na buong araw. Kasi nga ukay-ukay So, mura lang. Kailangan ibenta mo ng araw-araw Yung platform Diba? nyo was Facebook Oo. at the time. Oo, Facebook. Hanggang sa, parang ang nangyari kasi is, di ba, nagkaroon ako ng project dito sa Cornerstone. Nabigyan ng mga project hanggang sa hindi na ako makapag-live selling nung part na yun. Tapos ayun, nakakatuwa kasi until now, di ba, tuloy-tuloy pa rin yung pag-live selling. Tsaka tuloy-tuloy pagla-live. By the way, mga kataga, kaya walang boses si Christian ngayon. Kasi grabe naman magsipag. Lagi siya nagla-live. Hindi siya pumaparty hindi dahil sa pumaparty siya. Kaya wala siyang boses. Sa kaka-live na yan, sa kakatrabaho. Kaya what a guy, Bata pa lang, he already chose his family and his priorities. Kaya ibang story yung nakukuha natin from him. And so, sabi mo nga, you stopped and then tuloy-tuloy yung live selling. May mga opportunities na pumasok. Cornerstone reached out to you because of your live Yes, of selling. Ano yung course. story dun? Yung sa Cornerstone, nakakatuwa kasi may mga binibigay sa akin mga extra role. Siyempre, before tayo mapunta sa extra role, nag-acting workshop tayo. Okay. So how did it start? Nag-message sa'yo sa IG or sa live may nag-comment? Ano yung Hindi, story? Sa ano yan, nag-message sa akin sa Instagram. Direct message mismo. Who messaged you? Yung handler, si Sir Austin? Sir Austin. Sir Austin Oo. messaged you. Ganyan, Tapos, siya daw yung mag-handle sa akin, ganyan. Tapos inintroduce niya ako mismo sa Cornerstone. Hanggang sa kay Bossing. kay Sir Erickson. Kay So Sir at the Erickson. time, ano bang nasa isip mo? Go lang kasi opportunity or gusto mo rin mag-artista or gusto mong Actually, nung bata pa lang ako, gusto ko na talaga siya. Pangarap ko na siya. maging artista? Maging artista. Okay. Or kung hindi man artista, basta makilala lang na, Mm-mm. eto si Christian Martinez, ganyan. Mm-mm. Ganun. So, yung na-message ka ng Cornerstone, pinapunta ka dito,
gusto mong maging artista, tapos nag-workshop ka after? Yes. Nakailan ka? Or anong Ang mga dami. workshops? Mga workshop kay Derek, tawag dito. Kay Derek Rod, tapos kay Derek Dan. Direk Dan Oo. Villegas. Ang dami. Rod Marmol Marmol. and Direk Dan Villegas. Yes. Wow, mga bigatin yung mga mga director na ano. So, anong natutunan mo dun sa workshops? Top of your head lang, yung mga Yung pinaka ko lang. experiences na pwede mong ma-share of your workshops. Sa workshop, kailangan ni talaga, very, alam mo yun, kailangan mong hindi ka makakain ng emosyon mo. Mm. 'Di ba? Kasi magsiswitch into, tawag dito, Different into character. characters. Mm. Kailangan hindi ka basta-basta kainin ng emotion mo para makapag-switch ka agad ng another emotion. Kunyari, galit ako. 'Di ba? 'Di ba kailangan at the same time iiyak din ako eh. 'Di ba? Mga ganyan. Huwag ka Mahirap. makukulong sa isang emotion lang. Okay. Ayun yung pinaka natutunan ko. Okay. So, when you did workshops, meron ding lessons na nadadala daw sa araw-araw. Marami nagsasabi nun na when you do workshops, hindi lang para maging artista. Sometimes they do workshops also kasi nakikilala mo yung personality mo and ganito makipag-interact with other people. Ano yung nagagamit mo sa workshops or the past workshops na natatandaan mo na hindi mo lang nagagamit on set? Yung natatanda ko. yung dala-dala mo siya. Yung dala-dala ko siya. Yung ano ba? Ikaw ano? Mahirapan siya, di ba? Mahirapan siya, di ba? Mahirapan naman ako natin ng konti yung kasama natin. Hindi, sige ako nag-workshop ako once. Siya na interview ko ngayon Di ba? Siya na interview Ako, natutunan ko, everyone has different personalities. And, hirap pala na tanong ko. And, it pays to be observant pala. Parang ganun. Na parang, sometimes, it pays to be observant na when people act, yun din yung lumalabas na totoong ugali ng tao when they're outside. And so you're more observant and you get to interact with other people wiser. Yeah. Ikaw ba? ikaw. Ano sagot mo doon? Oy, wow. So ako naman, sa pagbabalik hindi ako, ang pinaka natutunan ko na na-apply ko in my Everyday life. na minsan kailangan nating makihalubilo sa mga tao. Kumaga, makiramdam tayo. Diba? The way sila makipag-usap, makipag-interact sa atin, pakiramdaman natin kung okay pa ba yung sinasabi natin or mali, tama pa ba to or hindi. Yung mga gantong actions, if comfortable ba siya o hindi. Yung mga ganyan. Yan yung mga natutunan ko sa workshop in my everyday life. That makes sense kasi when you're in a character, you have to decide, diba, kung ano yung emotion mo. And andun din yung values and morals na nadadala mo. Huwag kayo iyak ha. Iiyak na agad. Okay, so kaya ko siya nabanggit kasi it's all about going out of your comfort zone din. Although pangarap mo maging artista, still, kailangan mo ng courage to choose and decide na mag-workshop tsaka i-pursue yung pagiging artista. Ngayon, meron kang na-feel at the time na syempre, hindi mo naman alam kung ano may interaction nyo sa TikTok live selling. And then, nabigyan ko opportunity to be an artist. And then, a lot of roles came in. Ngayon, meron kang, do you feel a certain feeling of fulfillment or satisfaction na looking back na, okay lang na I gave up? Everything. Iba. Yeah. Actually, sa akin, may kailangan talaga kasing, ang natutunan ko rito sa journey na pinagdaanan ko, kailangan talaga natin may i-give up. And kasi at the same time, may darating kasi na mas better pa dun sa i-give up natin. 'Di ba nga? Ang pinaka natutunan ko pa dito is people will come and people will go. Pero may mga darating sa'yo na mas better pang tao na talagang papahalagahan ka. Ayun. Sino yung mga nag-go? Bangitin mo sila. Yung mga people na nag-go. Yung mga people na mga nag-go. Okay. Hindi. Bro, maganda yun. Sometimes you have to give up something for better things to come. Yes. Ngayon, gusto ko lang balikan. Given the opportunity though, na mag-aaral ka a full degree program, a university or whatever, where do you
plan. Pwede pa naman di ba? Oo. Pwede pa Actually, naman. But if you had to choose, if I am established na talaga yes, sa lahat ng nangyayari sa akin ngayon, gusto kong bumalik sa pag-aaral talaga. Kasi importante pa din talaga yun eh. That's nice. Diba? Given that, ano yung program na gusto mo? Saan mong paaralan gusto mag-aral? Sa Harvard. Tol, wait lang ha. Wait lang Papasaba tayo Wait doon, lang, bro. Di naman kita sa hinuhusgahan Hindi, kita, joke lang. pero Joke lang. Harvard tayo. Harvard. Sama mo ko dyan. Sama tayo dyan. Okay, so saan? Siguro kahit sa mga No, syempre, like top of your head lang. Kunyari, it was pre-pandemic and young Christian wanted to choose a college, choose a Hindi kasi degree. nung before, Ah, talaga, after ko siguro graduate ng high school, ang gusto ko talaga is sa may Lasal. okay. Wow, mga kanya. Bro, do you have auto? Do you Tara, have Storms auto? tayo. Okay, so bakit Lasal? Hindi, Lasal kasi wala lang, Lasal. Wala Lasal. Bakit nga Wala ba lang, Lasal? wala lang. Kasi yun yung unang pumasok sa Okay, utak ko so- na pinakamagandang university daw. Okay. Dito sa Pilipinas. Hindi ko sure ha. Sabay Hindi ko kumabig. sure. Maraming nagko-question natin ngayon mga nanonood. Guys, correct me if I'm wrong. Opinion lang naman niya. It's my own opinion Yan, ha. yan. Wala namang masama eh. Kanya-kanya tayo na opinion. Pero sa gusto mong i-take na course, ano naman yung... Hindi, entrepreneurship. Which you're doing ever since naman, since Actually. TikTok live ka na and meron ka ring business ngayon. Pag-uusapan natin mamaya yun. Mamaya. So, entrepreneurship din talaga. Entrepreneurship Wow, din. okay. So, it's never too late. It's never too late. And going back dun sa... Ay, sorry. Mamaya pakantahin natin pala si Christian, ha? Pero kakat na natin. Okay, so, workshop, ano yung first role or first project na nakuha mo? I'm So, sure it's workshop- always special, di ba? Yung first. Yung first ko siguro eto extra lang naman, B. Eto sa akin, okay sa akin to. Okay sa akin to. Hindi, joke lang. Hindi, nag-workshop ako, be. Di ba sobrang haba ng workshop ko. Siyempre, nag-extra tayo as sasabihin ko ba? Pwede mo sabihin, pwede rin naman i-cut kung ayaw mo. Hindi. Sa Netflix. Oh. Tapos, Dito ba sa Tina? wala. Wala naman. Guys, alam nyo guys, tagal ko nag-workshop guys. Ang nakuha kong role, rapist. kinatatawa. Hindi, pero Ganun wait talaga lang. eh. Trabaho Oo. lang Pero eh. wait lang, okay, pero it's Ano a yung good thing kasi movie, mas natututo ako Okay. doon pa lang. At least may challenging role agad Yeah. tayo. Diba? Challenge ka agad. Sige, kwento mo muna. Ano siya? Movie or series? Series siya. Series. Can't Anong buy- pangalan? Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love. Episode. Wow. Sabihin ko sa inyo yung episode. Sabihin mo yung episode. Anong episode? Tawa ng tawa to. Episode 74. Okay. Yun. Tapos, okay lang, humble beginnings yan. Oo, Humble totoo. beginnings yan. Okay, so you started out as a rapist. Number 1. Sa episode 74 ng Can't Buy Me Love. Oo. Ano yung feeling na pumasok yung project na yon, tapos nakita mo yung script, Christian as rapist? Hindi, may name kami doon. May name kami doon. Ano yung name mo? Pero nakalimutan ko na Okay, eh. tapos, ano nang nasa utak mo? Wala lang, parang sige, okay ako dito. Siyempre first time eh. Oo lang tayo ng oo. Oo lang dapat ng oo. Tsaka, kumbaga, experience din for the experience. Kailangan kong matuto na mag-iba ng role. Pero yun yung una kong role as rapist. Okay. Parang, nahirapan ka ba mag-internalize? Hindi na. Hindi naman. Hindi, pero may mga ganun eh. No? Kusa lang lumalabas yung mga personality. Di, ng pero isa. marami na ako After ng rapist, actually may mga nagsumunod pa. Oh, di ba? Dahil nga sa... Oo, di ba? Nagkaroon ako ng drug din. Oh, drug din, I saw. drug din. Meron din akong tawag dito yung kay Maris Racal na Sunshine ba title nun? Si Direk Dan. Direct Villegas din ang So tuloy-tuloy na rin siya Oo. after nun. So, After nun. But did you have a hard time with in terms of taping? Okay naman yung whole experience? How would you Ang describe? experience ko doon, akala ko kapag akala ko madali lang yung role ko.
Okay. Diba, saglitan lang. Ay, ganito lang pala script ko eh. Saglit lang ako dyan, uwi agad ako. Tapos pala, hindi pa pala kailangan umuwi doon. Kapag nagte-taping ka, kailangan whole day nandun ka mismo. Hindi ka aalis. Kasi may part na kailangan ka, may part na hindi. So even if yung primary scene mo, kumbaga, parang may times na... Ayun yung pinaka ano ko doon ha. Saan yung set yun nun kayo nag-shoot? Kasi first mo yun, I'm sure parang you dito recall. lang, around dito lang siya. Metro Manila. Na culture shock ka ba sa whole industry? Sakto pa lang naman. Oo. Baga na ako, na maiksi pala ang industry na pinapasok natin ngayon. Yeah. Sobrang iksi. Parang maliit lang yung... Sobrang liit. Yun nga rin na-realize ko na parang from afar, parang laki niya, no? Sobrang laki ng industry. Pero when you're inside, yes, liit lang. Nakikita ko nga lang to dati sa Anytime Fitness. Wow! na parang poster or banner nila, nakaganon siya. So, AF... Tapos, di ba, ang lit na industry natin. Yeah. Tignan nyo ngayon, nakikita ko. No, I recall. So, yung first ever day ko as a Cornerstone artist, we watched a movie premiere. Tapos siya yung katabi ko noon, si Christian. Nakaputi ka pa noon eh. Ako naka-black. Tatandaan ko yun kasi I made a friend in the industry. And it's nice. Friendly siya eh. Hindi pa red buhok niya. Tapos at the time, dun ka na nagla-live sell. Peak yun ng live selling mo. That was almost 2 years ago. Actually, nung yung premiere night natin na yan, nag-live sell na ako niyan. Yan na yung start ng Exclusivo. Yan. Yung Exclusivo. Yeah. Okay, so since nabanggit mo na siya, Exclusivo, yung brand mo, anong story nun? How did it start? What is it? Actually, it started from zero talaga. Nag-invest lang ako noon ng 7,000. 7,000? 5, 7,2, mga ganyan. Basta 7 plus. Namunan ako niya ng 7,000 plus. Tapos bumili na ako ng mga konting, ilang pirasong hoodies. Tapos binenta namin, ni-live sell lang namin. Then, nagulat ako na may isang customer na nagustuhan yung hoodie namin. Sobrang ganda daw ng design. Ang ganda daw ng quality. So, talagang pinakyaw niya. Inubos niya. Nagulat talaga ako kasi first time yan eh. Ilan yung quantity na binili niya? 100 hoodies? Ganun? Basta almost sobra pa sa kalahati yung binili niya na hoodies. Ilan ba yun? Kasi di ba ang puhunan namin is 7,000 plus. Di ba? Tapos ilang hoodies lang mabibili mo dun eh. Syempre, for retail price, magkano na yun? Diba? How much do you recall kung magkano siya? I recall siguro mga 600 pa lang or 700 ko pa lang mabibenta yung isang hoodie. Mahal din. I diba? mean, para bilhin mo halos kalahati o higit sa kalahati. Oo, magugulat ka, di ba? Tapos hanggang sa'yo, nabawi ko yung puhunan ko. Tapos bumili na ako, parang tinuloy-tuloy ko na nagkaroon ako ng bigla ng passion to release another mga collection, mga products, mga items. Sino kasama mo dito? Sino yung team mo? Do you have a partner? Actually, I have a team. Okay. Team. Siyempre, di ko na kailangan mapagkita yung mga name nila. Pero I have a team. Mga friend ko sila. Yung iba, mga kamag-anak ko. Kapatid ko, isa na yun sa kapatid ko. Ayan. So, grabe rin yung naging influence ng kuya mo. Sa sabi niya, try lang natin magbenta. Totoo. Tapos yun, nasama ka na niya. Tuloy-tuloy na siya. So, tuloy-tuloy na. Kaya nakakatuwa na kung di dahil dun sa experience na naranasan ko sa kanya sa pagla-live sell, kundi niya ako inaya, hindi ako matututo mag-live selling, bro. As in. So, because of live selling, it really paved so many opportunities. There's a lot of pumasok na brands. Yeah. Tapos, when you would do your lives, kasi until now, ginagawa mo pa rin siya. Pero, napagsasabay, nahirapan ka ba pagsabay yung pagiging negosyante tsaka yung personal career mo? As a content creator? Mahirap talaga. Kasi akala kasi ng iba na when you are a content creator, basta ka lang mag-post, 60 seconds, akala nyo ba ang 60 seconds ng, kagaya nito ngayon, buong araw natin tong isushoot, tapos ilalabas lang natin ng ilang seconds lang sa TikTok. Diba? Ganyan kahirap gumawa ng content. Nakakala lang nila na sobrang dali, pero nakaka-stress pala. From 60 seconds video, almost 1 day,
24 hours mo pala. Ay, hindi naman 24 hours. Mga 12 hours or 8 hours mo pala siyang gagawin. Diba? When you look back ba with how you live sell, nagpaplano ka ba kung paano ka gumawa ng content or when you do live selling? Or paano ka mag-prepare? Or banat ka lang? Siguro pagkagising sa umaga, ang gagawin ko muna is i-check ko muna yung to-do list ko. Ayan. Siyempre may calendar. Okay. Kasi I have, siyempre may calendar tayo. Sinusulat ko doon buo lahat mga gagawin ko sa buong buwan. Kumbaga, bago pa lang mag-start yung buwan, susulat ko na kung ano yung mga to-do list natin, kung ano yung collab natin sa gantong araw, sa gantong oras. Lahat doon ilalagay ko na. Ganyan ako mag-ready. Para pag matutulog ako, tapos pagising ko na umaga, i-check ko na lang, anong gagawin ko ngayon, ang to-do list. Ayun na yun, tuloy-tuloy na yun, yung workflow ng buong araw na yun. Hanggang sa pag-uwi, ayan, pahinga. Diba? So ganoon pala siya nakalatag lahat ng work mo? Nakalatag na agad. Dire-diretso na siya? Dire-diretso na siya. Okay, so since yun yung routine mo, iba pa yun sa work mo as a businessman? A business, oo. Iba pa yun, yung nakalagay doon? Okay, gets. Iba pa yung content. Pero gusto ko pa malaman kung ano yung story sa Exclusivo. Bakit Exclusivo yung pangalan? Exclusivo, may acronym kasi siya. X means excellent craftsmanship. XCIA, excellent craftsmanship. Legacy style, yung LS. Tapos yung VO, visionary opulence. Diba? Pag sinabi mong excellent craftsmanship, syempre yung gawa, yung produkto, yung ganda ng product, yung the quality of the product. Syempre dapat hindi low quality lang, hindi lang bara-bara na basta tinahi lang. Dapat yung pagkakatahi excellent, yung talagang mapapawaw ka talaga, 'di ba? Wala kang makikitang mali. Ang perfect naman ito. Parang ganoon. Parang yung hair mo. Ay. Parang ganito ba? Okay, so Exclusivo, pero nag-start siya technically from way before pa yung linabas mo si 7,000 as your puhunan. Yes. Many years ago. Pero ito, nakailang years na rin yung lumipas. Ano yung mga 1 year. Kaka 1 year nyo 1 lang. year na. Ano yung collection na linalabas mo? Is it sportswear? Is it athletic wear? Is it? Actually, ito, siya, mga formal wear. Pero, at the same time, you can, parang siya, high-end streetwear. Ayan. Ano yung peg mo? Ano yung peg ng Exclusivo na brands na, alam niyo yun, yung parang target niyo? Nabubulol. Ralph Lauren. RL. RL. So social din siya. Medyo high-end, classy. Yes. Pwede rin street. High-end classy. Wow. So, how does that work? Na, since ikaw nag-oversee, wait lang. may naghahanap sa'yo. So, it's been a year sa Exclusivo. How has this year been for you? Like, this year. As a businessman. Ito, actually ngayon, di ba nga, kaka-launch lang namin nung March 29 ng new collection. And syempre, grabe yung preparation, be. Talagang sa photoshoot pa lang, stress na sa mga model. Stress na ako, be. Nakita nga si Abed nag-cancel ng, may mga nag-cancel ng last minute. Mismong doon na sa araw na yun. Di ba, sa makeup artist pa, sa mga mga photographer. Sobrang stress. Tapos, mag-iisip ka pa ng mga bagong logo mo, bagong kulay. Ang dami. Sino kasama mo mag-decide sa mga ganitong mga The whole team naman. The whole team laging kasama. Pero ikaw may last say kasi ikaw yung... Oo. Wow. So that's been... Actually, Exclusivo is a corporation talaga. Ayun. I want it as corporation na business. Para wider yung... Para mas wider siya. Yeah. Okay, so with Exclusivo, it's been stressful kasi grabe pala, no? Iba yung realizations as ikaw, being an artist, minsan ikaw yung model, at tas minsan ikaw, pero at the end of the day, ikaw rin yung ako din yung nagpapatakbo, di ba? Paano yun? How is that for you? Siya, nakaka-enjoy, at the same time may pagka-stressing din siya. Pero kasi, yung enjoy naman na yun, yung experience, kasi the more na may mga sobrang critical chances na mangyayari, gagana yung utak mo yung critical thinking mo kumbaga parang mas nahahasa ka sa gantong
field, no? Gantong field na pinasok mo. Kasi, pinitraining mo rin dun yung paano ka dumiskarte. Iba kasi yun eh. Grabe at such a young age. And how has your family been supporting you naman sa Ayun, yung kapatid journey ko. mo? Kapatid ko. How's your mom yung nalaman niya na, yung anak ko, maganda yung traction Masaya. sa online, Oo. tapos biglang ngayon, you have your own business. Ano yung sinabi ni mom? Masaya and proud siya. Mm. Kasi nga, ganito, na may sarili na akong business, corporation. 'Di ba, CEO na ako. 'Di ba, parang sa bata ko pa lang, actually I'm 21 years old. 21? 21 years old pa lang talaga. Wow. 21 na pala. Okay ka. Ilan taong ka? Tanda na ako, matanda ako. Sobrang tanda ako pala sa'yo. 26 na ako eh. Tapos 21, tapos parang ako, kailan ako maging CEO? Pero it's inspiring. It's inspiring kasi grabe yung journey mo rin. Hindi naman siya na parang nahulog lang sa'yo, di ba? Yes. Pinaghirapan talaga siya. Pinaghirapan talaga. Ngayon, things have been going well for you. Ano yung mga naging struggles mo naman recently being content creator, being someone in the business field? Nakakalabas ka pa ba? May oras ka pa ba sarili mo? Siguro sa sarili ko, ano po yan? Sorry. Siguro sa sarili ko as me, minsan ang hirap ng lumabas, sa totoo lang, kasi parang natatambakan ako ng work, kagaya niya ang dami kong brands. Pero kasi, yung mga opportunities naman na yun, hindi kailangan sayangin eh. Kasi unang-una, hindi mo siya ma-achieve lahat ng mga, kung saan ka nakatapak ngayon, kung wala sila. Di ba? So, for me, ang pinakamahirap lang sa akin ngayon is yung time management ko sa sarili ko. Ano pang ginagawa mo para magpahinga? May ano ka ba? Forms of unwinding? Nagto-travel ka ba? Or Ngayon, siguro yung mga pahinga ko ngayon, Hindi, ang pahinga ko lang siguro, my quality time for myself is yung nakatambay lang sa bahay or sa may sinehan. Diba? Nood ka lang sine. Ganyan. Kung sa bahay naman ako, kain lang, food trip, tapos nood ng movie. Ganun lang. So, that's my quality time na talaga sa sarili ko. Masaya ka na doon? Or do you have, ano yung go-to mo na form of pahinga? Kasi yung iba, siguro kung magsawa man ako doon, sa pahinga ko na yun, travel. Gusto ko mag-travel. Yun. Saan mo gusto? Thailand. Songkran. Ay. Bakit Thailand? Thailand, kasi alam mo yung Songkran, di ba? Pag binabaril ka ng mga basa-basa. Yun yun. Okay, gets. Dahil summer. Oo. Yun yung gusto kong puntaan doon, basaan. Para pag bumabakat din, basay. Kasi grade 8 pa lang, nagpapasarap ka na, di ba? Grabe yun. Labas lahat ang cuts mo, no? Yan. Siyempre kasi, kasama yan eh. Trabaho yan eh. So, sa Thailand. Saan mo pa gusto pumunta? Sa Thailand? Siyempre Europe. Wow, Europe. Saan sa Europe? Paris. Sino kasama mo sa Paris pag pupunta kang Paris? Kahit sino. Kahit sino na lang. Oo. Napilit Pwedeng brands. Ay, pwede. Pwedeng brands. Malay mo. Why not? Diba? Why not? Coconut, Makunat. Diba? Sige, nabanggit na natin yung brands. Alright. Recently, you've had one of your biggest breaks in terms of brand partnerships. Oo. Ano yun? Ayan, syempre, Lux Slim Yan. Beauty. Shout out to the Lux Slim family of yours. Lux Slim family, thank you so much for having me in your family and for trusting me. I love you all. Okay, so yeah, how did it start? Kailan? Eto na nga. Ayan. So, eto na nga tayo, di Ayan. ba? So, hanggang sa, di ba, nag-boom ng Timber Dagulan, ganyan. Yun. Yung pala dapat unahin natin. Pwede rin naman yun. Balik tayo doon mamaya. Sige, doon muna tayo. Unahin natin pala. Para diretso ba? Sige, balik tayo doon. Okay, pause muna tayo sa Lux Slim. Balik tayo sa Timber Dagulan. Lipat muna tayo doon. Sige, so, nagla-live ka. Pukpok ng pagla-live. Tapos nagkaroon ng Timber Dagulan. So, ayun, nag-live lang talaga ako. Nagulat ako. And parang it's my rest day, Sunday. Kasi Okay. tatandaan nyo guys, kapag Sunday, hindi talaga ako may istorbo ng kahit sino. Kasi it's my rest day. Kasi buong week nasa ano na ako niyan eh.
Kaya minsan pag may project na binibigay sa akin, tatanggi ako na Sunday, B. Papamove ko ng ibang schedule. Kasi Sunday yun eh. 'Di ba? Family day, church day, 'di ba? Ayan. So Sunday yun, rest day ko. Live ako. Trip ko lang mag-live. Tapos bilang may nag-invite sa akin, trip ko lang mag-live. Kagaya ng ginagawa mo nung napapanood kita. Trip ko lang talaga. Trip ko lang talaga as in. Tapos bigla ko i-invite kasi mga naghahanap ng lalaki. Si Perlas tsaka si Pukerat. Sila. Naghahanap sila. Para masama sa live nila. Para masama sa live nila, tapos lalandiin nila. Etong mga Hindi naman magsalita. Etong mga maharot na to. Yan. Naghahanap ng mga malalandi. Ako yung inuna nila. Okay. Tinarget nila ako. Syempre, nagulat naman ako. Tapos nagulat ako doon. Ba't dumadami yung viewers ko? As in, ba't dumadami yung viewers ko? Tapos, sino ba itong mga to? Ganyan. Tapos may mga nagko-comment sa akin, sila daw, eto daw si Perlas. So wala kang idea kung sino sila? Pero yung mga daw sila, yung mga, parang, mga nagba-viral na so kumbaga naririnig mo na sikat sila sa pagla-live. Spy daw, ganyan. Sino naman yung spy? Si Perlas. Actually, parang siya yung last time na ano mo rin. Yeah, si Pearl. Si Pearl. Nakuha, first season na interview na, umiyak siya dito ilang beses. Naging MMK yung ano niya, yung episode niya. Kaya mamaya, on cue kita. Sige. Paiiyakin na. Ay! Okay, so, si Perlas siya si Pukerat, in-invite ka sa live. Oo, in-invite nila ako sa live. And then, nagpanggap ako kunyari Koreano. Pero hindi naman talaga ako marunong mag-Koreano. Annyeonghaseyo. Tapos? Ganun lang. Tapos naniwala sila. Si mga uto-uto. Hindi alam na, hindi nila kasi ako kilala eh. So hindi nila alam na Pilipino pala ako pure. Inuto ko sila. Naprank ko sila. Tapos tawa yung mga viewers. Hanggang sa, parang araw-araw na ako nag-live, na-enjoy ko. Kasi nakakatawa, ang saya palang mag-live ng ganun, na ang daming mga tao na nanonood sa'yo na gustong-gusto yung personality mo. Nakakatawa. Tapos ayun, hanggang sa tuloy-tuloy na... Lumaki ata kayo. Sino mga nadagdag? Dumami kami, as in. Sino yung mga dumagdag sa inyo nun? Actually kami. Or matagal na silang pero meron? Pero matagal na sila nandoon. Ikaw yung recent. Sila, ang pinaka-OG talaga, si Pukerat, si Perlas, si Quindora, si Mama Clods, tsaka si Ate Jenny, Chua. Yung nagbebenta ng Tissue Girl. Si Tissue Girl na spy din. Siya pala yung spy na sinasabi nila. Siya yung spy. Okay, so yung napasok ka sa Team Bardagulan, anong story naman nun? Meron kayong GC? Nagkaroon ba ng GC? Napag-usapan nyo ba? Kailangan yung magla-live? Oo, napag-usapan namin lahat hanggang sa Fans Day, meet and greet namin. Ang pinaka-special sa akin, ang pinaka na masaya na na-enjoy ko na memories sa amin sa Team Bardagulan is yung Fans Day. Ang saya. Yung sa Pasay ba yun? Sa Pasay. Yung PICC. Oo. Grabe yun. Punong-puno yung tao. Ang Grabe dami. yung tao nun. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. Sobrang saya. Marami palang nagmamahal sa amin. Anong nasa isip mo nun yung naglalakad ka sa aisle? Sa aisle? Papunta dun sa entablado. Sabi ko, ako ba to? Totoo ba to? Ako ba to? Panaginip ba to? Yeah. Is this the reality? Reality! Yeah. Diba? Pero ayun, parang na-absorb ko na siya na, kailangan ko tong mahalin, alagaan yung mga taong nagmamahal sa amin. Diba? Protektahan. Kumbaga, sila na yung family ko eh. For me, sila na yung naging family ko. Na parang tinuring na nila akong kapatid, mga ninong, parang tawag ko nga sa kanila ninong-ninang, na na-enjoy ko yung moment ko sa kanila. Nakakatuwa. Doon sa Team Bardagulan, sino yung closest mo sa kanila na pinaka-close ko talaga sa kanila si Ate Jenny. Siya, nagko-confide ka ba sa kanya? Nagkakwento Lot, ka kwento-kwentuhan kami. Yan yung bonding namin dalawa. Pag off-cam. Kung nakikita nyo lang kami guys, sa live na parang chismisan lang, masaya lang kami, nakangiti. Pero at the same time, nagkukwentuhan din kami ng personal talaga na intimate. Doon sa Team Bardagulan, ano yung natatandaan mong recent, hindi naman recent, yung pinaka-memorable for you
na experience besides the PCC Fans Day niyo? VICC. Kasi I'm sure sa Siguro lives yung mga mo, bonding namin off-cam. lumalabas kayo? Lumalabas kami Saan kayo off-cam pupunta? talaga eh. Saan na kayo nakapunta? Minsan kain lang. Dito lang din around Metro Manila. Kain lang kami. 'Di ba? Enjoy lang namin yung moment. Napag-uusapan nyo ba na lumalaki yung fan base niyo, yung audience? Ano na pag-uusapan niyo? Actually, pag-uusapan namin na, ay, grabe, nakakatuwa pala yung mga ano natin, yung mga nabuo nating family dito sa sa platform na pinasok natin na parang sobrang nakaka-overwhelm siya sa deep inside. Kasi tawag dito, parang may mga plano kasi kami na gusto mangyari sa kanila. Parang gusto ko i-skip yan. Pwede i-skip yan. Pwede ko Okay, i-skip. okay, Pero okay, may mga plano kasi kami. Okay. For them. For the fans. For the fam. For the fam. Pero kamusta na siya ngayon? Kasi parang recently, nakakapag-live pa ba kayo together? Or... Minsan, may mga kanya-kanya na kaming ginagawa. So, parang ang dami nyo rin kasi, you adjust to each other's time, tama? Tsaka lahat, kada isang member sa amin, may kanya-kanya ng projects, kanya-kanyang nag-grow, 'di ba? May mga kanya-kanya na rin silang brands. Yan. Ayun, nabanggit na yung brands, yung projects. And, so, paano siya? Ito na. So, nabanggit mo yung brands, tsaka projects and collaborations. So, maganda yung traction, engagement ng Team Bardagulan. Tapos, come your biggest break sa brand partnerships as mentioned. Ano yung story behind it? Behind Lux Slim. And Hickory. And Hickory. Skin Essentials. Okay, so these are two different brands, correct? Okay, so Lux Slim is the beauty drinks. Okay, tapos si Hickory Skin Essentials. Skincare siya. Skincare. Ano siya? Glutathione and sunscreen. So tinitake din siya, oral din siya. Okay, so Capsule. sino nauna? Si Lux. Ano yung story doon? The story behind the Lux. Yeah. Ano siya, ganito kasi yan. Kinontak siya, may kumontak sa handler ko. Sabi sa akin na handler ko, nagulat na lang ako na may brand daw na gusto ako kunin. Syempre, hindi pa sinasabi sa akin. Laging ano yan pa-secret yung handler ko. Pa-surprise. Ganyan. Tapos, may invite daw ng contract signing. Ganyan. Nakakatuwa kasi may contract signing. Yun lang for the sinabi brand. sa'yo? Yun lang invite sa akin. Contract signing. Tapos, Pero sinabi sa akin yung brand, Lux. Ganyan, si Miss A. Sinabi sa akin yun. Tapos sabi ko, saan? Sa may Sheraton, dun sa Pasay. Okay. So ayun, nag-contract signing kami. Nakakatuwa kasi it's my first brand, big brand actually, na talagang pinagkatiwalaan ako. Na inalagaan kami ng maayos. Ano yung naging product nun? Kasi meron kang billboard, hindi lang isa, hindi lang ata dalawa. Ano yung naging outcome ng partnership na yun? Naging outcome nila. Pero ito before natin sagutin yung tanong mo. Bago ko sila pagkatiwalaan, tinry ko muna yung brand nila, yung product nila, kung effective ba. Kasi syempre, as a content creator, gusto ko din na mag-endorse ako ng product na talagang umi-effect sa akin yung benefit. 'Di ba? Ayoko naman na hindi pala umi-effect sa akin tapos i-endorse ko sa harap ng maraming mga kataga. Thank you for acknowledging. Ayan. So, ayun. So, anong tinitake mo na favorite mo dun sa products? Avocado. Avocado. Okay. So, tinake mo siya sa nagustuhan mo yung effect? Nagustuhan ko yung effect. Sobrang sarap niya. As in, ang sarap niya. Pero ang pinakauna ko na-try sa lahat is yung cantaloupe melon. Kasi nga, ang taas ng collagen niya, B. Oh. So, yun yung mga gusto ko. Tapos syempre, alam mo na. Nakaka-slim din siya. Nakaka-slim din siya. Slim. Okay. So, when Lux Slim came, ano yung nasa isip mo? Kasi, grabe, parang nakalatag na lang din yung mga... Kasi bunga to ng hard work mo di ba? Bunga to ng paghihirap mo. So, when Lux Slim came, one of the biggest brands, ano na sa isip mo? Sabi ng family mo? I'm sure nakwento mo rin sa kanila, sa mga kaibigan mo. And ayun, sobrang proud sila. Lalo na yung kapatid ko.
Yung kuya mo? Yung kuya ko. I'm sure grabe rin yung... Grabe yung proud niya kasi syempre... Kayo nagsimula Kami nagsimula eh. Nag-start kami talaga from ukay-ukay to magugulat ka na lang. May billboard ka na rito sa EDSA, sa NLEX, sa SLEX, Antipolo. Di ba? Ang dami. Makikita ka from everywhere. Nakakagulat. Ayun, sobrang proud, nakakatuwa. Ang saya. Sobrang saya Ano niya. sabi mo sa kila Miss A naman sa Lux Slim family mo na syempre gusto nila marinig malaman ko nung nasa utak mo nun na eto na, we're gonna be together collaborating for a long period of time, 'di ba? Ayun, sila Miss A, ayan, sobrang gaan nila kasama. Guys, kung makikilala si Miss A as CEO, pero at the same time, para siyang nanay. Parang mommy. Parang mommy mo. Yun yung pakiramdam ko sa kanya na tuwing kasama ko siya, ang dami kong natututunan. Hindi lang kay Miss A, pati sa iba pang brands na nakakakolab ko. Like si Sir Ralph. Ang sa Hickory Skin Essentials. Nakakatuwa na tuwing kasama ko sila, nakaka-build din ako ng bond, ng relationship as friends, hindi lang as a CEO, as a ambassador or as a endorser. 'Di ba? At the same time, para ko na rin silang tinuturing na matalik na kaibigan. Ganyan. And I'm sure meron ka rin nakukuhang wisdom from them. Wisdom from them. Ang dami ko natutunan. Tsaka sa mga experience sa pagla-live. Hindi, kasi at the same time, nasa business field ka rin eh. Sila rin yung tinitingala natin na Totoo. Mga business people. Ngayon, with Lux Slim and its success, di ba? Come si Hickory. Si Hickory. Yeah. Kailan naman yun? Just a few months after Lux Slim? Oo, after nun. Wow. Nagulat ako. Another brand na naman for another month. Wow. Okay, so ano yung Another story contract na behind it? Sinurprise ka rin ba ulit ng Oo, handler? surprise din na naman. Di ba? Nakakatawa. Kasi nga, nagkaroon na naman tayo ng panibagong brand. Ganyan. Kumbaga may nagtiwala. Kumbaga, for me, may nagtiwala na naman sa akin eh. Anong feeling nun? Yung may mga tao, kasi ikaw mismo meron kang brand. Oo. Tapos magtitiwala ka sa ibang tao na dalhin yung brand na to, maging face ng Siyempre brand. sa una, kumbaga dala mo yung bigat. Bigat ng, kasi syempre, hindi lang porket na binebenta mo yun sa tao, ini-endorse mo yun sa tao, hindi lang as ambassador, 'di ba? Kumbaga, at the same time, as gumagamit ng product mismo, User kung paano din. mo siya dadalhin, kumbaga paano mo siya ipapakilala sa tao eh. 'Di ba? Yung effect niya sa'yo, 'di ba? Sobrang hirap nun. Ang bigat. Pero at the same time, ang saya. Yeah. 'Di ba? So with those May matututunan partnerships, ka talaga. with those partnerships naman, ano naman yung favorite experience mo? May mga memorable experience ka ba? Kasi I remember sa Lux Slim, di lang kayo nagla-live. Alam ko nagta-travel din kayo, correct? Oo. Diba? Oo, nakaka-travel ka pa. Saan ka pa Actually, ang saya nun ah. Saan ka na nakapunta ng mga saya. places? First time kong pumunta ng Davao dahil sa Lux Slim. Wow. Kamusta yun? Ang saya niya. Kamusta As sa in, like, Davao? parang first time kong kumain ng mga food nila. Tsaka, ang ganda pala ng Davao kasi may sarili silang tradition na, ano yun, parang kailangan hindi ka masyadong nakasando ba yun? Hindi ka masyadong showy sa damit. showy Parang sa gano'n. damit. Iba yung culture doon sa Iba Davao. yung culture nila. Okay. Tapos yung food na enjoy mo for sure. Ayun. Durian din, try mo? Durian, B. Sarap, no? Kahit mabaho sa hininga yung durian. Pero kasi masarap kasi. Masarap eh. Masarap yung durian. Ano pa? Ano pang na-experience? Tapos na-experience ko doon na VIP kami sa B. First time ko ma-VIP, syempre, Lux Slim na yun eh. Yeah. VIP talaga, automatic. First time ko na VIP, kasama namin sila mga senator, tsaka mga bigating artista. Sa VIP kami, sa pasakay na aeroplano. Yung parang naka-bus kayo, naka-service, parang gano'n. Shuttle papuntang airport. First time ko yun, syempre, kasama Ay, ko may mga ano kayo? bigatin. Oo. Di ba? So, nakaka-ano? Parang nakatikas. Angat-tikas ka talaga yan. Mga senator eh, Di no? ba? Oo. Pero kasi yung experience na yan, I think no 20-year-old, 21-year-old would ever, could ever imagine na makakaikot ka ng Totoo. buong Pilipinas. Eventually, Oo. sa ibang bansa na. Ayun, soon. Diba? Why not? Why not, Miss?
Sama mo daw. Baka kailangan niyo po ng host. Pwede po. Okay, so when you see your billboards naman, anong nakikita? Anong sa isip mo? Syempre, lagi mo nadadaan yung mga billboards mo. Anong sinasabi mo sa sarili mo? Sinasabi ko sa sarili ko, ang kapal na makeup mo. Di naman. Hindi, joke Hindi lang lang. sanay, hindi sanay. Hindi lang ako sanay na nakikita ko yung sarili ko syempre pag dumadaan ka ng EDSA, makikita mo bigla, mukha ko pa to talaga. Di ba? So, it's been a colorful journey, ikaw, yung the past Pero how thankful many years. ako. With what you've been through since post-senior high school to this date, looking back, ano yung nasa puso mo? Happy? Fulfilled? Hungry? Ngayon, feel ko medyo gutom pa. Gutom pa ako ngayon. Kailangan ko pa ng siguro another experience na mas matututo pa ako. Kasi for me, kung saan ako nakatayo ngayon, I don't feel na sobrang successful. Parang kulang pa. 'Di ba? Kulang pa. Kailangan pa. Parang nag-i-start pa lang tayo. Nagsisimula pa lang tayo. Marami pa tayong pagdadaanan. Ganda. Ganun yung nafe-feel ko. And it's nice because not only your family supports you, your friends, even your fans, ang daming nagmamahal sa'yo na patuloy na, tumatangkilik sa journey mo, di ba? Kaya nakakatuwa. And we're all a part of it. Yes. Officially, mga kataga, Teamwork kasama to. na rin. Teamwork to be, Teamwork diba? yun, di ba? It takes a village. It Totoo. takes a village. Like ko sinasabi yan na kung saan man tayo mapunta, it's because of the people that, trusted us. Trust us, di ba? Mahal na mahal ko kayo. Grabe, sobrang pagmamahal ko sa inyo, Diba? promise. So, in terms of love life, Tayo dyan. joke lang din. Dito muna tayo sa... Gusto ko naman magtanong kasi sige, setting aside na muna yung content creator Christian and businessman Christian. Kamusta ka naman personally? I've asked na kung saan mo gusto pumunta, anong mga ginagawa mo to unwind, but we also wanna know kung paano ka naman, as someone who's just at home, what do you do during your Sundays? Oh, Sundays. Since it's your rest day, it's non-negotiable. Siguro, Christian Martinez on Sunday is normal Christian Martinez na makulit. Okay. Siguro, kung pagdating sa mga trabaho natin, professional tayo. Ganyan. Papasok ka ng mga ganyan-ganyan. Pero ako, as a Sunday person, normal lang. Mag-church lang ako. Tapos, nanood lang ako talaga. As in, talagang yun yung pahinga ko eh. So, talagang lang ako. As a Christian Martinez na normal na Christian lang, Martinez lang. Na in-enjoy yung life. Do you have hobbies besides Workout. Workout talaga. Ayun. Ano oras ka nag-workout? Every day? In the morning, at night? Every kailan? Morning. Hindi ako sa night pag-workout. Kasi parang ang active ng muscles ko, parang ng testosterone ko. Yan. Kapag night. So, ayoko na. Testosterone talaga yung kailangan. Pwede naman sabihin na, okay, sige. Mainit yung testosterone mo sa gabi. Spicy. Kaya kailangan sa umaga ka mag-workout. Oo, di ba? Ganun yun. Okay. Anong workout natin? Anong workout routine natin? Anong workout routine natin? Sabihin ko pa buo? Banggitin mo. Sige. Ano tayo? Ang pinaka warm-up ko talaga is, tawag dito, anong tawag doon? Rowing. Hindi rowing. Hindi ba rowing? Rowing. Nakalimutan ko yung tawag. Cycling. Hindi. Ano tawag doon? Parang nagwo-workout pero hindi alam yung tawag, no? Deadlift. Deadlift. Workout okay, yun, deadlifts. squats. Compounds. Compounds. Para nadadamay lahat ng buong katawan. Kasi para athletic, 'di ba? Parang in case of emergency, 'di ba? Hold upin ka man. Uy, gagano agad. Uy. Bakit may sample? Bakit ka huhulihin in the first Para place? malalo ka. Bakit ka huhulihin? Tsaka bakit ka sasayaw pag hinuli ka? Hindi sayaw yun. Hindi ba sayaw yun? Umiilag ka Ilag lang. yun, Okay, so nagbubuhat ka, ganun ginagawa mo. I think, parang you live and breathe work, no? Kasi parang kung hindi ka nagko-content create, and even if nagpapahinga ka, magla-live ka, tapos mayroon ka pang business na sinasabay. Tapos pag Sunday pa, rest day ko,
Work pa din. Work pa rin. Pero workout. Workout naman. Pero workout naman. So yung tanong ko naman, nangyari ba sa'yo na burnout ka all through? Oo, minsan. Oo. Actually, parang once a month. Once a month? May schedule na. Planado yung burnout. Okay, so sa Sunday na to. Sa Sunday na to, dyan ako mababurnout. Bakit? Pero minsan may times talagang sumasabog ako sa kalagitnaan ng work. Pero buti na lang nandiyan yung mga team to control me. Kaya nga, mas maganda talaga na may people around you na magsasabi ng tama pa ba yung sinasabi mo, relax ka lang, chill ka lang, 'di ba? Mali na yung ginagawa mo, 'di ba? Yung mga ganyan. Tama yan, ganyan. Good job. Kailangan pa rin may gabay pa rin. May gabay pa din talaga. Kaya nga kailangan natin ng good people to surround good us. Circle sa surroundings natin. I'm sure Kasi importante yung yung support system. Kapag wala kang support system, walang mangyayari sa'yo. Yun nga, I was supposed to say baka maliligaw ka. Sobrang importante ng may support system, especially being where you are now. 'Di ba? Mahirap din kasi to easily trust people or to be misjudged sa mga nagagawa natin. Ngayon, balikan ko lang kasi nabanggit mo kanina yung workout. Hindi ko natanong sa'yo kung sino yung idol mo sa industriya. Na nag-workout? Or Kahit di nag-workout, in terms of artists, kasi syempre, may goal din tayo one day to be an artist as big as sino yung idol mo? Artist? Ano ba to? International? Sige, isang international, isang local. Or ito na lang. Kung hindi talaga kung hindi sa idol mo, sino yung gusto mong maging ka-love team? Sa local scene. Local scene. Bigyan ka ng role. Pak. Christian, hindi ka na rapist ngayon. Ibang role naman na. Ikaw na yung may bagong ka-love team. Sige. Pero ikaw pipili. Sino man lang ka-love team ko? Ikaw pipili. Crush na crush ko kasi ito nung bata ako. Sino yan? Kaso hindi na pwede. Ka-love team pa ba to? Siyempre, sobrang layo na trabaho lang naman eh. Pero kung trabaho lang, makatrabaho. Partner lang. Kung gusto makatrabaho, yan. Ina Raimundo. Siya talaga. Ina Raimundo. Anong tema ng movie nyo na naiisip mo? Siguro ako yung anak niya. Okay. Tapos siya yung nanay. Okay. Ayun lang. So, magnanay kayo. Gusto mo siya maging nanay sa pelikula? Oo, gusto ko na siya maging nanay. Bakit ba? Gusto mo maging nanay? Hindi naman. Gusto ko lang malaman. Wait lang. Uy. Diba? So, yun yung tema. Tapos, okay, so going back sa workout mo. Sabi ko kasi sa'yo, wag mo na tinatanong eh. Ang ganda. Yung hindi na nga, dapat di kayo mag-shoot sa gabi nito, ha? Kasi mataas yung testosterone mo sa gabi, eh. Negative tayo siya. Negative. Gets naman. Pero all-time crush nga naman yun. All-time crush. Mahusay pa na artista. Okay. Yes. So given na, you want to be an artist one day, and is there something else that you wanna do moving forward? Kasi meron ka ng dinajuggle na business, tas content creator ka pa, and when opportunities come to be, an artist, meron din. Ano pang next for you na in your head, na goal mo? Siguro yung pinaka next kong gustong i-venture as of now, if ever na nag-establish na tong business ko, and also as a excuse me. Miyak siya. Hindi, naasid ako. Naiiyak siya. Wait. Ito, may water. Mainit kasi usapan eh. Oo, mainit kasi usapan. Sorry. So, ayun, kung nag-establish na ako as a content creator, as a business, yung business ko na tinatakbo ngayon, siguro I want to venture mga restaurants. Wow, F&B? Ganyan, oo. Mga ganyan. Or mga real estate. Real estate naman. Real estate. So, with F&B, anong gusto mong restaurant na top of your head? Kunyari, meron kang ganito kalaki. Kaya nga, eto nga kaya nga gusto kong mag-venture out sa ibang work. Sa ibang lugar. Ibang bansa. Para malaman ko kung anong next natin na i-venture, if ever, resto man. So, gusto mo explore yung world to get ideas. Yes, to get ideas. Kung anong mga food. Creating businesses, ganun. Wow, what a businessman. Diba? Yeah. Ganda, so, gusto mag-Thailand.
Pwede. Yun, diba? Uy, ang sarap ng food nila. Mm-mm. Natikman ko na. Dito sa kanto. Iba yung doon sa Thailand. Dito sa kanto. Pero masarap na yung Thai food. Masarap yung Thai food. Dito sa kanto. Okay. kasi sabi mo, hindi ka pa napunta na Thailand. Pero masarap sa kanto. Masarap yung Thailand mga food. restaurant na ano rito, na Thai foods. Masarap. Okay, so you wanna do businesses still. Ngayon, sa pag-aartista naman, anong next for you? Yung parang feeling mo one day gusto mong gawin? Siguro gusto ko maging sa pag-artista, mala Papa P. Wow, mala Papa P. Papa P is the goal. So siya rin pala yung technically yung celebrity idol mo rin. If you think about it. When you check about. Okay, so bakit si Papa P? Bakit si Piolo Pascual? Siyempre, Papa P na yun. Diba? Sorry. Very focused sa work, very professional kumilos, tapos ang ganda ng katawan, ang bait. Kompleto na, B. Galing pa umarte, no? Ang galing pa umarte, ang galing umakting, saan ka pa? Papa P na. Piolo Pascual talaga. Okay. In terms of... May business pa siya. Marami siyang businesses. Siya pala peg mo, no? Papa P pa, di ba? Kailan nag-red hair si Papa P? Ngayon, si ano muna ako? Si Papa C. Red. Papa C, pwede, diba? Okay. If you ask me, di baling ma-in-love sa'yo si Papa C. Dito na po nagtatapos yung episode natin. Hindi, okay. So, siya, si Papa P naman. And now, sa content creating, anong plans mo rather? For the looking ahead. Creating. Yeah, I mean, so mag-vlog one day siguro, on YouTube? I don't know. Near future, why not? Yeah. Diba? Kung marami na tayong time. Siguro, it's time to vlog na rin siguro or to create content sa YouTube. Baga, isa na rin yan sa naplano ko. Okay. Recently, na napagplanuhan ko. And my New Year's resolution. Yan. Yes! Diba, isa na yun. Actually, totoo yan Tapos gusto ko yung mala lifestyle siya na content. Tapos very minimal na aesthetic na talagang ganun. Na parang ang ganda. Basta ang ganda ng quality ng ano niya. Anong tawag doon? May tawag doon sa ganung quality Pakita ko. Pakita mo na lang. Send mo na lang sa GC namin. Okay, so eto naman yung question. Bilang alam na namin yung plans mo in the near future. Yes. And before we get to the part na lagi naming tinatanong each and every guest, at dahil season 2 ngayon, mga kataga, season 2 na. Gusto na namin maging mas sweet, spicy, or salty. So meron po kami bagong segment. Ipapakilala namin yung bagong segment na lagi yan natin to gagawin, magiging trademark natin. So please welcome. Our spicy. So I don't know if you guys see it. Meron tayo dito mga bato. It says here sweet. Matamis. Yan. Kay anghang. At kay alat. Kay alat. Yan. So ngayon, Christian, ikaw pipili. Bato, pick ng category. Kung ano mga tatanong namin sa'yo. Siyempre, doon tayo sa dahil red hair. Yan. Saan tayo? Spicy. Spicy tayo mga kataga. Okay, game. This is all new. Mahilig ako sa maanghang. Mahilig ka sa maanghang? Oo, kumakain ako ng maanghang. Kumakain ako ng hot. Kaya nag-workout sa umaga yan. Totoo, kaya nag-workout ako sa umaga. Okay, so ito siya. Nasa akin yung mga tanong. At dahil spicy ang napili mo. Alright. Bago lang to mga kataga, mga kaibigan. First time, so nabinyagan ko. Ako nakabinyag. Ikaw ang grabe kayo mga kataga. Kaya ito. Itaga nyo sa bato to. Ready ka na. So, since napili mo ang spicy, kailangan mabilisan lang to. Is after kung tanungin yung question, sasagutin mo siya. Tapos brief lang din yung explanation. Mabilisan to. Parang fast talk. Parang fast talk mismo. Fast talk mismo. Okay. Chocolate. Ay, wala pa. Hindi kasama Hindi, yun. joke lang. Hindi pa na galon. Pero pwede naman. Hindi. Pwede natin isama. Okay, here we go. Spicy question number 1. Anong pinaka-wild na chismis na narinig mo about yourself? Uy, scandalous. Yan. Anong pinaka-mainit at malagkit na chismis? Sa Twitter. Yan. Kwento mo. Sa Twitter. Excuse me. Diba naubo siya? Naubo ako sa tanong. Grabe yung question. Hot seat pa to? Oo, gano'n na nga. Gano'n na yung nangyayari dito.
Hindi na chismis about myself. Ayan. Guys, meron akong Twitter Okay. na chinichismis nyo na nagnunod ako dun sa isa sa platform na yun. Hindi po ako nagnunod dun, which is Patreon. Parang hindi ako gumagawa ng nude. Ang ginagawa ko dun, artistic shots. Okay. Na pero at the same time, sexy as artistic shot. Yeah. Kumbaga, pa rin Two siya. different things. Yeah. Artistic pa din. Yeah. Diba? Art pa din siya. It's an art. Okay. It's a content pa din. Yes. Diba? Pero magsasubscribe ka nga lang. Pero hindi ako nagnunod dyan. Ano ba naman pinagchichismisan nyo? Yan. Hindi Diba? daw niya ginagawa yun. Oo, never. Diba? I don't do that. Pero kung mag-subscribe ako sa'yo, Pwede, go! Gusto mo, libre pa ka. okay, ito. Spicy question number 2. If you had to swap lives with one person for a week, sino ang pipiliin mo? Ikaw. Hindi siya. Buhay ko. Hindi, kung makikipag-swap man ako, walang specific, pero na lang, sa businessman. Sinong idol mong negosyante na lang? Kung hindi Idol kong negosyante. I'm sure meron kang... Madami. Isa-isa. Gusto mo mag-swap lang ng life sa isang businessman. Ito na lang, pinakabata natin Yan. ngayon. Josh Mohe ka. Patry lang ha. Yan. Patry lang ng kotse mo. Yun lang gusto ko i-try. Okay, spicy question number 3. Kung bibigyan ka ng chance to delete one person's social media account forever, sino? Di-delete? Kung bibigyan ka ng chance Na i-delete yung account. ng isang tao sa social media forever, sino? Sino ba to? Mainit yung tanong, di ba? Bawal ako banggitin. Pero kilala nyo na yun ha. Pwede ba mag-pass o hindi pwede? Pwede, may sabihin naman na siya eh. Or kung pwede nyong i-blink. Yun. I-blink nyo na lang. Yan, go. Hindi, joke lang. Di, go. I-blink nyo pati Pwede, kahit anong gusto. na sinisiraan ako ngayon. Yan. Kasi, paano ka sinisiraan? Nagpapalaganap ng fake news. Oh. Para lang makakuha ng clout. Diba? Yan ang mga tao ngayon eh. Grabe ngayon, no? Pag dumating yung... Diba? Yung ganyang platform mo, may mga taong gustong makisawsaw, gustong makisakay. Tapos gagamitin pa yung pangalan mo para lang magkaroon ng viewers ng clout. Nangigigil ako, baka ibabato ko to. Ibato mo yan. Relax na tayo. Hampas ko to. Wala siya dito. Spicy question number 4. If you had to describe your ideal kiss in 3 words, ano yun? Ideal kiss in 3 words. In 3 words. Paano mo i-describe yung ideal kiss mo? Ilap-lap. Spicy di ba? Spicy Bakit? On brand lap-lapan. 3 words. Lap-lapan. Ano sabi niya lap-lapan? Okay, last spicy question. If you had to give a good night forehead kiss to someone, forehead kiss lang hindi lap-lapan. Forehead lang. Kanino? Sa pinakamamahal ko. Sino ba pinakamamahal ko? Ikaw sasagot niyan. Sa aso ko. Sa kanya. Aso. So, marami kang aso? I have Corgi and Shih Tzu. Their names? Wala, hindi naman marami yun. Ano pangalan nila? Louie and Oreo. Yung Oreo, yung Shih Tzu. Yung Louie, yun yung Louis Vuitton yun actually. Louis Vuitton, pero in short, Louis. Okay. So, sila yung gusto mong bigyan ng forehead kisses? Dalawa sila. Yun na lang, forehead kisses lang forehead kisses lang. Grabe, wholesome naman kanina. Chocolates bigla Spicy. Okay, sige, pwede mo rin mabayan. Christian, thank you for answering our spicy questions. Yes. And without further ado, eto kasi dito sa In the Stone, ang pangalan ng ang idea behind In the Stone is written in the stone. Sa Tagalog, itaga mo sa bato. So ngayon, since bagong season to, ladies and gents, we're not only going to have him fill in the blanks, gusto rin natin isulat niya sa bato mismo kung anong itataga niya sa bato. So dati kasi, fill in the blank lang complete mo lang kahit yung sentence kunyari ako, itataga ako sa bato, blank. Tas yun. Let's say si Yulin before, si Yobab, itataga ako sa bato, sabi niya, gusto niya ng maging artista or magkaroon ng mas maraming pelikula. Ikaw, whatever it is, susulat na natin siya sa bato. So, isulat na natin yan. ito, pili tayo ng isa. And then, we're gonna collect this, guys. We're gonna keep it for safe memories.
Tas sana yung mga past din nating mga na-guest, magawa rin to. Para i-collect din natin siya. Para pag natupad siya, di ba? Ito yung form of claiming and attracting natin in this podcast. So, Christian, itataga ako sa bato. Please fill in the blank. Itaga mo. Hindi kailangan kumantay. Susulat na lang. Sorry. Ayan, susulat mo lang siya dito. Okay. Pwedeng salita, pwedeng kataga. Ha? Isang kataga na kailangan. Di ba? Sige. Okay, so, tas basahin mo siya sa amin afterwards. Sige. Itataga ako sa bato, blank, Christian 2025. Ilalagay ko pa rin itataga. Hindi na. Yung itataga mo na lang. Itataga ko sa bato, blank, ganyan, tapos Christian. Hindi na, wala na yun. Yung ano lang, sa'yo lang. Yan. Kala ko kompleto. Pwede yung ano, yung signature mo sa ilalim. Sige, Yan. Ganun. Tataga ako sa bato. 1 hour later. Let's succeed together in this life. Kasi talaga ngayon, di ba, pinag-iisipan niya. Pinag-iisipan ko talaga, diba? guys, kasi medyo kikil ako ngayon sa pagtaga. Di ba? Wait lang before ako magano. Okay. Sige, game. Sige, kwento mo. May kwento yan, no? May kwento kasi to. Yan, yung pero gusto mamaya natin. bago natin to iyan. Sige, sulat mo muna siya. Sulat ko muna siya, ha? Mm-hmm. Di ba? So, kayo rin, mga kataga, pag may gusto ko yung itaga sa bato, hindi nyo kailangan sulat sa bato, pero comment nyo lang din para masigaw natin sa universe kung anong gusto natin itaga together at makamit together. 2 hours later. Hirap ha. Ang dami ko kasing gustong itaga eh. Ang dami ko rin gustong tagain. Hindi kasama yun dito. Hindi siya listahan ng gustong tagain. Okay. Sige. 1 hour later. Game? Game. Rolling. Here we go. Okay. Ang haba. Pero mas mahaba. Wow, relax lang. Mas mahaba yung pasensya niya. Mas Spicy mahaba. pa ba to? Spicy. Hindi na to Hindi na spicy. to Okay, spicy. so here we go. This is what... Ay, wait lang. Wala pa pala akong pirma. Ayan, Last na. pirma mo sa dulo. Sorry. Dagdag mo siya. Pirma. Hanapan mo ng pwesto pang pirma mo. Saan ba pwede? Dito na lang. Yan. Kahit maliit lang. Love it. Okay. Yun. Okay, so Christian, itataga ako sa bato na Trust only the circle that you have, even if it's small. The smallest is the strongest. Ladies and gentlemen, palakpakan naman natin. None other than Christian, guys. Palakpakan natin. Salamat sa oras mo. Pakita lang natin. Itataga ako sa bato. Itataga ako sa bato na I will trust only the circle that you have. If it's small, Even if it's small. even if it's the smallest. Ikaw nga magbasa? Ikaw magbasa siya nagsulat niyan eh. Trust only the circle that you have. Even if it's small, the smallest is the strongest. Love it. Okay. No need to explain. Yan na yung tinaga natin sa bato. Ito yung tinaga ko eh. Tapos may pirma ko pa oh. Yan. Chani. Okay. Maraming salamat sa Thank you oras mo so at naulaan mo kami, bro. much. Salamat. Thank you you. for kickstarting Season 2. At napaka-excited kami sa mga Uy, magiging excited proyekto din ako. mo pa, sa saan mapupunta yung karera mo. At nandito kami para supportahan ka. Salamat at kasama kami sa journey mo. Baka may gusto kang batiin at mga pasalamatan. Thank you so much, syempre, kay Baileys and Into the Stone family. Ay! In the Stone. Sorry, In the Stone family. Sorry na. Cut. Thank you so much kay Baileys, syempre, for welcoming me here with a warm welcome. Very warm. Thank you so much. Very warm. Ang lamig mo nga ngayon eh. Warm na warm. And syempre, In the Stone, thank you so much for inviting me. And ayun, guys, follow me on my social media accounts sa Facebook, Christian Martinez, and sa TikTok, Christian Martinez, and also sa Instagram, Christian Martinez, sa Twitter, Christian Martinez din, and also sa aking business, Exclusivo. Ayan. More power to Exclusivo, And more my power to clothing brand. you. Oh, maraming salamat ulit from the bottom of our hearts. Thank you everyone. Sa mga kataga, thank you for joining us in this episode. So,
For Christian and for the ITS team, my name is Bailey's Akot. This is the In the Stone podcast, season 2, where your idol stories are written in the stone. Thank you. I'll see you guys in the next one. GG's. GG's.